Hey Gemini, welcome po sa ating channel at ito ay inyong monthly kabay tarot reading for your career and money first half of the month of September 1 to 15, 2024. Please be reminded, kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you, Gemini, for your career and money, September 1 to 15, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Gemini, open na po inyong monthly kabay tarot reading for September 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po. So message me Gemini for schedule. Maraming salamat po. Para po ito sa inyo, Gemini, ngayong September 1 to 15, 2024 for your career and money. Spirits Guide, mga ganap po sa career and money ni Gemini ngayong September 1 to 15, 2024. I need 3 cards po. Spirits Guide, mga mensahe po para sa career and money ni Gemini ngayong September 1 to 15, 2024. I need 2 cards po. Okay. Gemini. This is for your career and money ngayong September 1 to 15, 2024. May nakita ko ditong parating or natanggap mo na ang inasahan mong expected nyo pong dumating na cheque or pera, malaking pera. Expected nyo po ito. So, claim nyo po, Gemini. Nakita ko dito na nalaman mo ang totoong intensyon ng isang tao sa iyo. Yes. At naka-receive kayo ng news or information. Yun. Nakikita ko dito na some of you, home base yung trabaho. Okay? Tapos some of you, umuwi para magbakasyon, para magstay sa bahay kasi makaka-relax lang kayo. You felt security and calm and relax pag nasa bahay. Pag nagstay kayo sa bahay. Tapos nag-uusap kayo ng family mo or group of people na nag-uusap kayo regarding sa domestic matters or nag-uusap kayo regarding sa property. Oh, by the way, 2 cards na po nagsabi dito na may prosperity na ganap. This is cash flow ha. This is transactions. Okay? So, yun. Ang ganda. Claim nyo itong 2 card na ito. Tapos may influence ang isang babae. Oo. Na maaring siya yung nagbigay ng sakit ng ulo or maaring siya yung nagbigay ng tulong sa your happiness. Okay? So, yon. Ang message po, duality.
Okay. So, this is a clarification of your card here. Di ba may sabi ako kanina na nalaman mo ang totoong intensyon ng isang tao. So, ang sabi ng card niyo po dito na duality. Do not forget about the dual nature of people. Don't lose your vigilance. Hindi lahat ng tao ay totoo sa atin, totoo sa kanilang sarili. So, don't lose your vigilance. And so, this is the clarification of your card here na some of you home-based ang trabaho, right? Sabi ko kanina. And lumabas din dito. This is home base. Home is the harbor of the soul. It's the safest place you can be. Yes. Kakasabi ko lang dito. So, the clarification is this card also. Change your environment. Okay? Home is the harbor of the soul. It's the safest place you can be. Wow. Maaaring some of you, nag-vacation leave talaga na nagstay sa bahay. Tapos home base ang trabaho. Ilan sa inyo, home base ang trabaho. Yung sabi ko kanina, magkaka-relax lang kayo pag nasa bahay. Spirits guide, ano po yung energy ni Gemini sa career and money nila ngayong September 1 to 15, 2024. And the clarification po. Okay, this is daily reminder para hindi kayo maguluhan, para hindi kayo malito. Panoorin niyo po yung last 4 days gabay tarot reading niyo po. Like for example, napanood niyo ito ngayong August 31, 2024. Panoorin niyo po yung August 30, 29, 28, 27. Kung may nakita kayo or narinig kayong repeating message, kailangan niyo po iyan bigyan ng atensyon. Kung maaari po, bigyan niyo po ng solusyon at aksyon. Katulad nito, may repeating message dito. Okay? So, yun, again, calling the attention sa mga suki ko dito na Gemini, open na po ang inyong monthly gabay tarot reading for September 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po, so message me, Gemini, for schedule. Maraming salamat po. So, what is your energy? Okay. Huwag daw kayong mawalan ng pag-asa. Yes. Be confident. Huwag kang mag-give up. Maniwala sa iyong sarili. Kung may taong hindi totoo sa inyo, you don't have to be ma-disappoint kayo. Para maiwasan yung negativity or blockages, try to understand. Like, choice niya yan, right? Choice niya yan. May freedom tayo na kung ano yung gusto natin, kung ano yung pipiliin natin. So, choice niya yan na hindi siya magiging totoo sa kanyang sarili at sa iyo. Ganon. Walang problema sa iyo, Gemini. Problema to ng isang tao na hindi totoo sa inyo. At least alam nyo ang totoong intensyon niya. Yes, disappointing siya, pero i-process nyo yan. Huwag nyong stay. Huwag nyong parang bubuo kayo ng grudges kasi naging totoo kayo sa kanya eh. So, iwasan nyo yan kasi hindi yan magbibigay ng kabutihan sa iyo. Kasi we're attracting positivity, right? We are attracting positivity para lumapit yung blessings na nakalaan sa atin. So, yun. Huwag po daw kayong mawalan ng pag-asa kasi ang sabi po ng card dito, all your dreams are coming true. And dreams do come true. Kumbaga, kung ma-overcome ito, kung may kailangan maging willing tayo to have to have resilience, yes, hope and healing para lumapit yung opportunities para magkaroon ng renewal, okay? So, yun. So, 3 cards na po nagsabi dito na bother ka sa isang tao na hindi tunay sa iyo. Kasi unfair talaga na hindi unfair, nakaramdam tayo ng unfair treatment kasi totoo kayo sa kanya. Hindi talaga maiwasan yan. Pero i-process nyo
Kailangan walang negativity. Kung meron na naramdaman na apektuhan na kayo, i-process 'yan. Huwag niyong stay sa loob niyo kasi posibilidad na lalaki at yan yung magkakos ng overthinking. So, alam niyo naman kung ano yung ibibigay ng overthinking. 'Di ba? It can steal our happiness, opportunities, yon. And don't worry kasi nakita ko naman dito yung pagtatapos. Oo. Kasi ending with new beginning to eh. This is a completion of cycle. Sa madaling salita, pagtatapos ng isang mapait na sinapit. Okay? Nagaganap ang pagbabago, yung sabi ko kanina, which is repeating message again na pinupush talaga kayo ng cards nyo na huwag kayong mag-alala. Basta may willingness lang po. Nagaganap ang pagbabago kung ikaw ay mismo ay tanggap ang pagtatapos na ito. Kasi ang pagsuko, lumilikha ito ng pakiramdam ng kapayapaan at pasasalamat. This is ending with new beginning, at least tapos na. Accept and learn the past situation. Mawawala ang blockages na nagdulot ng pagkawala ng, like for example, pagkawala ng trabaho, opportunities, or mga hadlang sa pananalapi. May parating na biyaya po. So, again, may parating na biyaya na magbibigay daan ng mas maunlad na panahon. Hindi ibig sabihin mag-stop ka dyan kasi disappointed ka, di ba? Mag-stop ka kasi may nangyari na hindi totoo sa inyo or may nangyari na hindi nyo nagustuhan. So, this time, pagtatapos ito ng isang mapait na sinapit, may parating na blessings na magbibigay daan sa iyo ng mas maunlad na panahon. Okay? So, yun. Accept and learn the past situation. This is very good kasi development ito. Personal development also. Yes, kasi ang pagtanggap, mahirap magkaroon ng acceptance, right? So, you're helping yourself. This is maturity step. Okay? This is good. Spirit's Guide, possible blessings po na ma-receive ni Gemini ngayong September 1 to 15, 2024 sa career and money nila. The clarification of this card po. So, ano yung possible blessings na ma-receive nyo sa career and money, Gemini? Okay. Kaya nga sabi ng card niyo po dito kanina na huwag kayong sumuko. Kasi yan yung energy nyo, di ba? Ito, yung tanong natin is, ano yung possible blessings na ma-receive nyo? Actually, after nitong pagsubok na ito, kasi may sabi dito na this is ending with new beginning, pagtatapos ng isang mapait na sinapit, darating na yung blessings na para sa iyo. Basta ma-overcome nyo lang po yung mga nararamdaman mo dito na gusto mo sumuko, ganon. So, do not give up. May paalala ang card niyo po dito na huwag i-pressure yung sarili para matapos mo nang mabuti yung mga gawain mo. Huwag magpa-apekto sa intriga at mag-ingat sa manloloko. Okay? Tapos, super busy nyo. Super busy nyo sa inyong trabaho. Gemini. Tapos, one at a time lang po daw, wag mag-say yes kung hindi naman akma sa inyong schedule. Actually, this is a blessing maraming demands, super busy kayo. Okay? So, ask for help kung nabibigatan ka. Okay? Nakita ko dito yung pagtatapos ng iyong mga gawain, proyekto. Kaya, ang iniisip mo dito matatapos lang to, mag-rest day talaga ako, mag-vacation leave talaga ako, ganon. Oo, kasi gusto mo mag-rest dito sa dami ng mga gawain. Kasi sabi ko sa inyo kanina na maraming transaction, na maraming customer, kliyente, project, transaction nga, cash flow. Oo, super busy nyo. Yun yung sabi ko sa inyo dito, di ba kanina?
Tapos habang gumagawa kayo sa inyong trabaho, nag-iisip kayo, pagkatapos ito magre-rest day talaga ako. Ganon. Which is very good kasi alam mong balansehin nyo na nag-overspend ka na sa trabaho, na kailangan mo ng panahon sa sarili, ganon. Which is very good kasi binabalanse mo. Okay? Tapos tinatapos mo yung mga gawain mo. Wag nyo lang i-rush kung pwede po. Para worth it naman yung mga ginagawa mo dyan. So this is the blessings. Maraming project, kliyente, orders, customers, demands. Magbibigay ito ng financial growth sa inyo. Diba sabi ko sa inyo may prosperity. So super busy kayo. So expected to ha, ngayong September 1 to 15. Okay? I know some of you Gemini matutuwan yan basta maraming transaction kasi magbibigay ito ng prosperity sa inyo. Yun nga lang, huwag kayong may reminder lang ang card nyo dito. Huwag kayong magpa-estorbo sa intriga, sa manloloko. Huwag nyo i-pressure yung sarili mo. Huwag kayong mag-give up. Okay? Okay. Ano pa? Okay. Okay. Sikapin nyo lang talaga na huwag magsabi ng negativity like, ayoko na, pagod na ako, ayoko na nito, ganun. Yung mga hindi maganda. Oo, kasi yan yung ma-attract mo eh. Lalo na lalabas sa bibig mo, nako, yan yung ma-attract mo. Like, bumirang kasi yan. Kung ano yung bigay mo sa nature, yan din yung balik sa'yo, ganun. And, wag talaga kayong maniwala sa chismis or sa, wag nyo i-allow yung maluloko. Kasi may nakita ko ditong, sana'y maiwasan nyo. May nakita kasi akong away dito. So, kung pwede po daw, sabi po ng card nyo, huwag nyo i-allow yung taong maluloko na pumasok sa inyo. Okay, put boundaries. Tapos, huwag nyo i-allow na maniwala kayo sa chismis na hindi naman totoo. Baka matrigger kayo eh. Kasi ito yung dahilan magkakaroon ng blockages. So, at least alam nyo na ngayon kung ano yung posibilidad na mangyayari at maiiwasan nyo agad. Maging guarded kayo, sabi po ng card. Kasi you have to finish all your work, 'di ba? Tapos may storbo pa. So huwag kayong magpa-storbo sa kanila, okay? You need to create a concrete plan, impulse control ay kailangan para mag-grow in order to grow and take action in a positive direction. So yun. To achieve a success in career and money, kailangan mo talaga ng focus. Kaya nga ang sabi ng card dito na huwag magpa-estorbo. Okay? Kailangan mo ng focus comes with determination and clear intention. Yon. Gagawa kayo ng plano dito para sa mas mag-grow kayo at magkaroon ng expansion. Okay? Yon. Sobrang busy nyo ngayon kasi nga itong busy na ito is claim nyo kasi magbibigay ito ng prosperity sa inyo. Dalawang card na nagsabi. Possible. Okay. Spirit Sky challenges na ma-overcome ni Gemini sa career and money nila ngayong September 1 to 15, 2024. Yung mga reminder ha na focus. Para matapos nyo ng mabuti, ng maganda. Challenges ito na ma-overcome nyo. At least malaman nyo na dalawa pala ito, no? So, isa lang kunin natin. Okay. Challenges na ma-overcome. Okay. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon, panoorin nyo po. Kung gusto nyo po iyan, then follow instruction. Okay. Yun nga. This is a repeating message. So, kailangan kong kasi ipupush talaga ng cards nyo na kailangan yung iwasan. Kailangan yung mag-focus. Huwag kayong magpa-estorbo sa ibang tao. Kasi naulit na naman dito. Ilang cards na po nagsabi.
Tapos alagaan niyo po daw yung sarili niyo kasi parang nagpabaya kayo dito na walang pahinga or nag-overspend kayo sa career niyo, ganon. So tama tong desisyon mo na magpahinga kayo. Alagaan ang sarili. Okay? Kung trabahante kayo at buntis kayo, nako, unahin niyo yung vacation leave. Kasi nakikita ko dito na marami talagang trabaho, magkakos talaga, 'di ba? Sabi ko dito na mababurnout kayo. Kaya nga may sinabi ang mga card dito na kung ano yung iwasan nyo para hindi kayo ma-burnout, para ma-overcome nyo agad. Okay? Okay. Ano pa? Nakikita ko dito na nag-overthink ka. Okay. So, yung kakasabi ko lang ito kanina, 'di ba? Na iwasan nyo talaga mag-overthink kasi it can steal your energy, of course, your happiness and opportunities. So, kayanin nyo po. Huwag kayong from here to here, huwag kayong mag-give up. Tapos, after nito mga gawain mo, magbabakasyon ka talaga or mag-rest day. Tapos, don't expect too much sa isang tao para hindi gaanong yung masaktan, ganon. Kung pwede po daw na wag na makipag-away, ganon. Kasi yung naghihintay sa inyo, yung sobrang card is kito. Mag-focus kayo nito. Kasi ang sabi dito na this is wealth and generosity. So, ang pagtaas ng tagumpay ito sa kaperahan, sa inyong career, at katatagan ay nasa iyong kamay na. May parating na kasosyo or magbigay ng tulong sa inyo sa pagkamit sa inyong layunin. Okay? Yan yung sabi dito. So, instead mag-focus kayo sa mga hindi maganda, 'di ba? Huwag kayong mag-focus diyan sa hindi maganda, na hindi nagbibigay ng magandang emotion, magandang energy. Mag-focus kayo sa parating na blessings, which is wealth. Ilang beses na lumabas dito yung wealth sa inyo. Okay? Iwasan niyo po yung mga reminder dito, ha. Try your very best. Okay? Focus po. Focus tayo sa makontrol natin. Focus tayo sa wealth. Okay. So, see you tomorrow. Gemini, please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.